Magandang araw po sa inyong lahat. Bali, ang ituturo ko po sa inyo ay para hindi na po kayo malito sa English. Bali, meron po tayong isang salita o uri ng salita na kailangan nyo pong mai-master para maiwasan na po ang pagkalito sa English, lalo-lalo na kapag narinig nyo po ito sa inyong kausap na Amerikano para eksaktong-eksakto yung ideyang makuha nyo sa kanya. Okay? So, umpisa na po natin. Bali, yung aking tinutukoy na uri ng salita sa English na kailangan nyo pong ma-master para hindi na po kayo malito ay ito pong tinatawag na preposition. Dapat may master nyo yan. At magbibigay ako ng halimbawa katulad po nitong preposition of na maaaring sa Tagalog ay ang katumbas ay ang tungkol sa o kaya ang tungkol lang hanggang dito ang tungkol o kaya yung preposition of natin ay walang katumbas na salita sa Tagalog. Kaya meron ditong salitang wala. Okay, ibig ko sabihin, wala tayong pantumbas. Okay, magbigay po ako ng halimbawa para sa ang tungkol. Okay, hanggang dyan lang sa tungkol. Ang tungkol. Alam ko ang tungkol dito. Alam ko ang tungkol dito. Kapag in-English po natin yan, ang una nyo po munang i-translate sa English ay itong nasa taas yung pinag-uusapan. At ang aking napili po ay itong ko, so yan ay I. Tapos ang isusunod yung i-translate ay yung nasa pangalawa at ito po yung alam o knew. Yan po ay verb ang tawag. So pagka-translate nyo ng subject o pinag-uusapan, isusunod nyo ay verb. Okay? At ang verb po natin ay itong alam o knew. I knew. Alam ko. Tapos sa kanyo pa i-translate yung preposition. At ang preposition po natin para sa ang tungkol ay itong of. I knew of. Alam ko ang tungkol. Saka pa yung object pronoun. At ang object pronoun na ginamit natin ay itong dito bilang it. I knew of it. Para sa alam ko ang tungkol dito. Ngayon, Chuck, may magtatanong, paano po yung I knew about it? About ang ginamit, hindi of. May pagkakaiba po silang dalawa, pero parehas lang na tama. Okay? Yung of po, batid mo lang yung pinag-uusapan nyo. Pero pag ang ginamit mo naman ay about, talagang may alam ka dun sa pinag-uusapan nyo. So, yun yung pagkakaiba ng dalawa. Okay? Ngayon, subukan naman po natin itong tungkol sa. Yan naman po, tatanggalin natin yung ang. Okay? So, magbigay po ako ng halimbawa. Sumulat ako tungkol sa iyo. Sumulat ako tungkol sa iyo. Kapag in English po natin yan, I wrote of you. I wrote of you. Sumulat ako tungkol sa iyo. So, na-discuss na natin itong ang tungkol, tapos tungkol sa. Ngayon naman, subukan naman po natin yung kompleto na ang tungkol sa. Okay? So, ito po ang aking halimbawa. Nabalitaan nila ang tungkol sa kanya. Tapos kunyari po ang kanya ay babae, so her ang gamitin nyo. Pero kung lalaki, him. Subukan po muna natin ay babae, itong her, para sa salitang kanya. Nabalitaan nila ang tungkol sa kanya. They heard of her. They heard of her. Para sa nabalitaan nila ang tungkol sa kanya. Okay po? Ngayon naman po, subukan po natin yung wala pong katumbas na Tagalog na salita para sa of. So, ito po yung halimbawa ko. Naisip ko
ikaw. Naisip ko, ikaw. Kung mapapansin nyo, wala tayong kinuha dito, di ba? So, wala. Pag in English po yan, kailangan nyo pa rin mag-provide ng preposition of. I thought of you. I thought of you. Para sa naisip ko, ikaw. Ngayon, para mas maging magaling o mahusay ang inyong pagkakaunawa kung bakit kinailangan pa rin po natin mag-provide o maglagay ng of maski walang katumbas sa Tagalog, kasi po may tinatawag na collocation. Ang collocation po ay dalawang salita na magka-partner. At ito pong mga ibinigay ko sa inyo mga salita dito sa ating aralin, meron po yang tamang ka-partner. At ang itinuturo ko nga po sa inyo ay yung tamang ka-partner nila kapag ipapartner sila sa preposition. So, ang ibig lang sabihin, pag gumamit ka ng new, automatic ang ipapartner mo ay of. Pag gumamit ka ng dream, ang ipapartner mo diyang preposition para tama ay of. So, yun po ang dahilan ko. Okay? So, itong thought, para maikonekta mo yan dito sa object pronoun natin, para maituro mo ng tama itong mga object pronouns natin na maaring ikaw, siya, o si Ben, kailangan mong maglagay ng preposition. At ang tamang preposition na kapartner ng thought ay of. Okay? So, yun po ang aking dahilan. Kaya kahit wala po kayong katumbas na Tagalog na salita, kailangan nyo pa rin ilagay yung of. So, ngayon, hindi na kayo malilito. Di ba? Alam nyo na ang iba't ibang ibig na sabihin ng of sa Tagalog. At ang dahilan kung bakit kailangan nyo pa rin gamitin yung of kahit walang Tagalog na salitang katumbas para rito. Okay, sa ibang pagkakataon. Okay? So, sana pag-aralan nyo ng mahusay po itong ating aralin kasi kitang-kita nyo naman po na ito po ay lagi ring nagagamit. Okay? So, ganyang kahalaga po ang preposition of. So, mag-aral ng maigi para humusay po agad sa English. Maraming salamat po.